kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Regal. Taong 1992, probinsya ng Siquijor. Sa dinami-rami ng sugal, hindi magpapauli ang sabong. Maraming kalalakihan, bata man o matanda ang nalululong. Kabilang dito si Mang Regal na sa tuwing uuwi galing trabaho, diretsyo na ng sabungan. Lahat ng pera ay dito nauubos. Isang gabi habang pauwi galing sa pagsusugal, nakasabayan niya si Mang Tomas, ang sabungero na madalas nananalo ang manok. Kinaiinggitan nito ng lahat dahil walang palya ang pagkapanalo. Linggo-linggo ang bawat swerte. Tomas, umamin ka nga sa akin. Magkaibigan naman tayo eh. Ano bang sekreto mo para manalo palagi sa sabong? Kahit ni isang beses, hindi ko pa napansin na natalo yung manok mo magmula nung nagsimula ka. Sabihin mo nga para magawa ko. Palagi na lang akong talo eh. Wika ni Mang Jerry, kaibigan ni Mang Tomas. Sekreto? Wala naman akong sekreto. Ang kailangan ay maayos na pag-alaga. Pakitunguhan ng mabuti ang panabong. Huwag ding isa lang sa laban kung wala sa kondisyon. Kaya ka natatalo, kahit nangihina ang manok inilalaban mo pa. Paano mananalo sa lagay na yan? Tugon ni Mang Tomas. Hindi mo ko maloloko pare. Alam ko may sekreto ka. Sabihin mo. Magkaibigan naman tayo eh. Hindi ko ipagsasabi sa iba. Atin natin lang, pangako yan. Loko pala to eh. Sabi ngang wala akong sekreto eh. Kailangan pa ba ng ganyan eh? Sabong lang naman to. Ikaw masyado mong sineseryoso mga bagay-bagay. Kung ano-ano ang iniisip mo. Walang sekreto ang manok ko. Nananalo ko kasi maayos ang pag-aalaga. Yun lang, wag kang makulit. Nakakairita yung boses mo. Huling wika ni Mang Tomas. Nakita sila ng isa pang kaibigan, si Mang Regal. Hindi niya na narinig ang usapan dahil lumiko na ang dalawa sa kabilang kanto. Hinatid ni Mang Regal ng tingin ng dalawa. Binaybay ang sariling daanan patungo sa bahay. Pagdating, sinalubong kagad ng asawa na merong pang hawak na walis tingting. Regal, anong oras na ngayon ka lang umuwi? Akala ko ba hanggang alas 5 lang ang trabaho mo sa construction? Bakit ginagabi ka? Dumaan ka sa sabungan ano? Kailan mo ba ititigil ang ugaling niya? Wala ka nang naiuwing pera sa pamilya mo. Sinisingitan mo pa ng pagsusugal. Wika ni Aling Dayang kay Mang Regal. Naglilibang lang yung tao, ikaw naman ah. Nagkayayaan kasi yung mga katrabaho ko kaya sumama na lang. Nakakayang tumanggi. Sa kanila pa naman ako umuutang ko minsan. At saka huwag ka mag-alala. Hindi naman ako pumupusta. Tugon ni Mang Regal. Oo, hindi ka pumupusta kasi wala ka ng pera. Ano, may dala ka bang may ulam na mga bata? Kanina pa nag-aantay sa'yo mga yon. Nakatulog kasi ang tagal mong dumating. Meron naman. Nagsalo-salo kanina, kaya pumuslit ako ng pansit at ilang piraso ng adobong manok. May sabaw din pala. Gisingin mo mga bata, kumain na tayo. Dito lang ako sa bakuran at magpapahangin. Habang dinarama ang simoy ng hangin at patingin-tingin sa paligid, napansin ni Mang Regal si Mang Tomas. Nagmamadali itong naglakad patungo sa kabundukan. Lumilingon na para bang takot masundan. May dala itong bayong. Sa kuryosidad ay sinundan niya ito. Nakarating siya sa tahanan ni Mang Ugis. Matandang mag-isang naninirahan sa kabundukan. Marami itong alagang manok na panabo. Kung minsan dito bumibili ang mga sabungero. Mabait ang matanda. Marunong tumulong sa kapwa lalo na kung nangangailangan. Siya rin ang tinuguriang kampyon ng sabong noong araw. Katulad ni Mang Tomas, lahat ng laban ay nananalo. Subalit, sumapit din ang puntong tinalikuran nito ang pagsasabong. Piniling manirahan ng tahimik kasama ang hindi mabilang na mga alagang manok. Sinalubong ni Mang Ugis si Mang Tomas. Hindi niya maintindihan ang kilos ni Mang Tomas dahil galit ito habang tinuturo ang hawak na manok na panabong.
Lumapit si Mang Regal upang marinig ang usapan. Akala ko ba maayos tong binigay mong manok? Bakit mahina? Kamunti ka ng mapuruan kanina. Kung natalo, malaking perang mawawala sa akin. Ang ayos ng usapan natin, Ugis. Sapat ang binayad ko sa'yo, tapos bibigyan mo ko ng ganitong klaseng manok. Magdaan-daan ka sa pananalita mo, Tomas. Ang mga manok ko ay nasa kondisyon at handang makipaglaban anumang oras. Baka ikaw tong masyadong nagpupumilit sa manok. Binalaan na kita na pakitunguan ng mabuti para hindi ka baliktarin. Sinasabi mo bang ako ang mali, Ugis? Hoy, wag mo kong binabaliktad ha. Ang ayos-ayos ko, tapos pagbibintangan mo ko. Isa na lang, malilintikan ka talaga sa akin. Biglang nagwala ang hawak na panabong ni Mang Tomas. Inatake siya nito. Dali-dali namang lumayo upang makaiwas. Natigil lang ng kunin ni Mang Ugis ang manok. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Tomas. May pakiramdam at marunong kumilatis ng tao ang manok. Hindi lang sila mga hayop na isinasalang sa sabong. Kapag naramdaman nila na masama ang ipinapakitang ugali ng taong humahawak sa kanila, malamang hindi ito susunod sa anumang gugustuhin. Maswerte ka pa rin kasi naaawa ko sa iyo. Naipanalo ang laban kanina. Kung ayaw mong maulit, edi umayos ka. Ganun kasimple. Wika ni Mang Ugis. Pinagtawanan nito ni Mang Tomas. Pagsabihan mo kamong manok na yan, mamaya gawin kong tinola eh. Hindi na kailangan, Tomas. Ito na rin ang huling pagkakataon na mahahawakan mo ang manok ko. Puputulin ko na ang anumang ugnayan sa'yo. Hindi ka marunong mag-alaga, kaya wala nang dahilan para ipagkatiwala ko sa'yo ang manok. Umalis ka na. Malalim na ang gabi. Aba, hoy, binayaran ko yung manok na yan, akin yan. Wala sa usapan na babawiin mo. Giit ni Mang Tomas. Sinubukan pang bawiin ang manok pero hindi pumayag si Mang Ugis. Malinaw na nakasad sa usapan natin na sa oras na hindi maalagaan ng tama ang panabong, may karapatan akong bawiin. Nakalimutan mo yata kasi matanda ka na eh. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko ang perang binayad mo. Doble pa. Inihagis niya sa harapan ni Mang Tomas ang perang nakabalot sa tela. Sige lang, Ugis. Huwag kang magsisi kung gagawa ko ng hakbang tungkol dito. Ipapakalat ko sa buong lugar ang sekreto mo. Nananalo ka lang naman sa sabong hindi dahil malakas ang manok mo, kundi dyan sa tinatangan mong mutya. Kung umasta ka parang sino, umaasa lang naman sa bisa ng bagay na yan. Muling wika ni Mang Tomas, pero tinawanan lang ni Mang Ugis. Gawin mo ang gusto mong mangyari, Tomas. Kung tutusin, nasanay na ako sa mga banta mong paulit-ulit, pero hindi naman nagagawa. Alam natin pareho na hindi mo kaya kasi natatakot ka sa balik ng karma. Alam mo rin kung gaano katindi ang parusa kung mutya na ang kinalaban. Minsan ka nang nagdusa kaya alam mo to, hindi ba? Sige lang, Ugis. May kalalagyan ka rin balang araw. Sa'yo na ang manok mo, kasing hina mo. Muling wika ni Mang Tomas bago umalis. Tumatawa na lamang si Mang Ugis habang pinapanood itong lumayo. Sa kabilang banda, umuwi na rin si Mang Regal. Bumalik sa pagkakaupo sa bakuran habang naguguluhan sa narinig na usapan. Kung ganon, gumagamit ng mutya si Mang Ugis para manalo sa sabong. Anong klaseng mutya na ba? Sa pagkakalam ko, ginagamit lang ito para manalo sa labanan kontra sa aswang. Hindi sa ibang bagay kagaya ng sabong. Aba, posible pala yun ah. Wika ni Mang Regal sa sarili. Iwinaksi rin ng mapansin ng oras. Pumasok ng tahanan at saka nagpahinga. Kinabukasan habang naglalakad patungo sa pagtatrabahuhan, napansin niya ang isang lalaki may dalang bayong. Lumapit ito nang makita siya. Manong, matanong nga po, saan dito yung sabungan? May nagsabi kasi na dito daw bantay. Wala naman ako makita. Wika ng lalaki. Dumiretso ka lang dyan. Pagdating mo sa dulo, bandang kanan. May malaking bahay na gawa sa kawayan. Sa likod niyan, dun yung sabungan.
Sa bakanting lote ha, sa lilim ng manggahan. Magsasabong ka ba o magtitinda ng manok? Pwede rin po magsabong, pwede magbenta. Depende sa takbo ng kaganapan pagdating sa sabungan. Sige, maraming salamat ho ah. Wika ng lalaki. Nagmamadali siyang lumakad. Dumiretso na si Mang Regal sa pupuntahan. Pagsapit ng hapon, saktong kakatapos lang makatanggap ng sahod, nagtungo si Mang Regal ng sabungan. Marami ng tao at nasa kalagitnaan na ang laban. Nanood muna siya at nakiramdam kung kaninong manok ang malakas. Nang magsimula ang ikalawang laban, dito na pumusta. Nakita niya ang manok ng lalaking nakasalubong. Matindi ang pinakitang galawan, kaya doon siya sumugal. Lumipas ang ilang sandali. Bagsak ang kalabang manok. Hindi nakagalaw matapos magtamo ng matinding sugat. Sa unang beses nakaramdam ng saya si Mang Regal matapos manalo. Ang tindi ng manok mo pare. Ilang salpukan lang bagsak agad ang katapat ah. Isasalang mo pa ba? Pupusta ako ulit, sigurado eh. Oo, hanggat buhay ang manok ko ay lalabang ko. Kumusta ka lang? Lakihan mo na para malaki din ang balik. Walang pagdadalawang isip na nalakihan ni Mang Regal ang pusta. Sa ikalawang pagkakataon ay nanalo uli. Ganon din sa ikatlo, hanggang sa huling pagsalang ng manok. Kung hindi lang ipinatigil ng namumuno ng sabungan, magpapatuloy ang swerteng nararanasan. Umuwi siya ng abot langit ang tuwa matapos manalo ng malaking halaga. Mabuti naman kinapitan ka ng swerte ngayon. Siguro naawa ang langit kaya pinagbigyan ka. Kaninong manok ka ba pumusta? Tanong ng asawang si Aling Dayang. Tumulong ito sa pagbibilang ng perang napalalunan. Yun lang hindi ko natanong yung pangalan, oo nga pala. Nakasalubong ko kaninang umaga. Nagtanong kung saan ang sabungan. Naabutan ko pagdating ng hapon, nakita ko kung paanong lumaban yung manok kaya sumugal ako eh. Sakto sinuwerte. Kung hindi nga lang tinigil ng nung namumuno, ay nako malaki pa sana ang mayuwi ko. Hindi na yata nagustuhan ng namumuno ang kinakalabasan ng laban. May manok din kasi yon. Yun, talo din. Nakipusta ka sa manok ng taong hindi mo kilala. Nako Regal, delikado yan ah. Ito naman parang ngayon lang ipinanganak. Hindi ba nakaabot sa pandinig mong usap-usapan? Kumikilos ang mga nilalang sa panahong ito para makisali sa mga ganyang gawain. Ay nako, huli kong nabalitaan sa karatig bayan. Akala nila manok ang isinalang sa labanan, yung pala aswang. Nagbalat kayong panabong, kaya palagi nananalo kasi hindi ordinaryo. Baka mamaya ang lalaking yan aswang din, tapos nakipusta ka pa. Ay nako, ayoko na nga, baka marumi ang pera na yan. Wika ni Aling Dayang. Natahimik si Mang Regal. Hindi niya maiwasang maisip ang sinabi nito. Sa katunayan, minsan nang narinig ang ganitong balita pero hindi pinagtuunan ng pansin sa pag-aakalang paninira lamang sa sabungerong palagi nananalo sa sabong. Tumigil ka na sa pagsasabong. Sa aswang ka pa pumupusta. Grabe ka naman ah. Ngayon na nga lang tayo tinamaan ng swerte, tapos ganyan pa ang sasabihin ba? Wika ni Mang Regal pero sa kaloob-looban, hindi magawang baliwalain ang sinabi ng asawa, lalo na nang maisip ang narinig na usapan sa pagitan ni Mang Tomas at Mang Ugis. Sa mga sumunod na araw, nagpang-abot sa sabungan sina Mang Regal at ang lalaking sabungero. Pumusta pa rin siya sa kabila ng pagdududa. Pinairal ang ideyang mananalo ng malaking halaga. Hindi naman bigo dahil sunod-sunod na naipanalo ang laban. Hindi nga lang nagkaroon ng pagkakataon na magtanong dahil sa tuwing matatapos ang sabong nawawala ang estranghero. Nasundan pa ang pangyayari pero sa puntong ito, ibinili ng lalaki ang panabong sa pamamahala ni Mang Regal. Nawala sa isip ang sinabi ng asawa. Pinangibabawa ng tuwa sa ideyang siswertehin dahil sa hawak ang manok. Sa pagdaan ng mga araw, tinamasa ni Mang Regal ang sunod-sunod na pagkapanalo. Humantong sa puntong kinainggitan ng mga kasamahang sabungero
Minsan dinadala pa sa tahanan upang mag-inuman. Pabor dahil nasa kabilang bayan ng asawa, walang makakasita. Pero unti-unti siyang nagtataka sa tuwing sasapit ang gabi. Kung minsan, napansin na parang may ingay sa kulungan ng manok. May mga pagkakataon pa na hindi niya nakikita at bigla na lang lumilitaw sa umaga. Naging mapili din sa patuka. Meron pang pagkakataon, nakita niya sa loob mismo ng tahanan. Tulog na ang mga anak ng oras na ito. Siya naman ay naalimpungatan sa may hinang kaluskos. Tuluyang nagising nang maramdamang may ibang nilalang sa paligid. Pagdating sa kwarto ng mga bata, bumungad ang panabong na nakapatong sa bukas sa bintana. Nagtataka siya dahil sarado naman ito kanina. Pero ang mas kinagulat, nagpalit ng anyo ang manok. Naging isang nilalang na hubog ng tao. Dali-dali niyang hinugot ang bakal sa gilid at saka sinalubong ng ampas hanggang sa maitaboy. Nakaalis naman subalit nagtamo siya ng kalmot. Nang mga sandaling ito, hindi lubos maisip ang nangyari. Pagtingin sa kulungan, napagtantong ang halimaw ang manok na panabong na ibinigay sa kanya ng lalaki. Wala sa oras na paniwala sa sinabi ng asawa. Hindi rin maiwasang maalala ang usapang narinig mula kay Mang Ugis. Upang makumpirma, pinuntahan niya ang tahanan nito kinaumagahan. Ano nangyari? Ito ang unang beses na napasadya ka sa bahay ko. Anong meron, Ragal? Gusto ko lang pong malaman kung gaano katotoo ang narinig kong usapan tungkol sa mga aswang na sumasali sa sabog. Yung kunwari manok yung dala, pero ang totoo alaga pala nila. Meron po bang ganun? Posible po ba talaga ang ganito? Napabuntong hininga si Mang Ugis. Hinimas ang pakpak ng bitbit na panabong. Oo naman. Walang imposible kapag aswang na ang kumilos. Sandali nga. May naamoy ako sa'yo. Hindi kaya nakipagsabuatan ka sa isang aswang? Iniwanan ka ng manok, ano? Nagulat si Mang Regal sa sinabi nito. Oho. Kaya nga ho nagtanong ako kasi kagabi nakita ko yung panabog nag-anyong aswang ho. Kung hindi ako nagising malamang nabiktima ang mga anak ko. Umalis din naman kaagad ang saguring ko Hindi doon nagtatapos ang problema, Regal. Hindi dahil nakatakas, wala na. Babalik ang aswang para maituloy ang pambibiktima sa pamilya nyo. Nangyari na ito dati. Kakilala kong nalulong sa sabong. Ikaw ang magdesisyon. Hayaan mo ba akong tulungan ka o ikaw na ang bahalang tumugi sa aswang? Mang Ugis, wala po akong alam sa ganyang bagay. Kaya hihingi ako ng tulong sa inyo. Ito naman talaga ang pakay ko sa pagpunta dito Kung alam ko lang na ganong klaseng tao ang lalaking yon, hindi sana ako nagpalinlang. Regal, normal ang magsisi. Nangyari na ang nangyari. Huwag mo na masyadong isipin. Sandali lang Liligpitin ko lang ang mga panabong ko at sasamahan kita sa inyo. Gusto ko makita yung kulungan ng manok kung saan mo siya nilagay. May kailangan akong siyasatin. Inantay niya si Mang Ugis. Pagkatapos ay sabay silang bumalik sa kanyang tahanan. Dumiretso na si Mang Ugis sa kulungan ng manok. Hinawakan ng tali. Ilang sandali pa alam kagad ang lugar na tinuluyan ng aswang. Tignan mo nga naman. Desperadong makapambiktima ang loko. Kahit kapitbahay sa sitio dadalihin, no? Wala talagang pinipili ang animal. Maganda ka dahil mamayang gabi tayo lalakad. Maniningil na may atraso sa kabilang lugar. Wika ni Mang Ugis. Hindi nakapagsalita si Mang Regal. Namamangha siya. Hinawakan lang ang tali ng manok. Nalaman kagad kung nasaan. Buo na rin ang tiwala nito, kaya minabuting pakinggan ang bawat salita. Pagsapit ng gabi, nakaabang sila sa nag-iisang tahanan sa tabi ng kakauyan na ang kabilang gilid ay malawak na taniman. Nagtago muna sila sa hindi kalayuan, nagmanman sa lalaking nasa bakuran. Hinahagod nito ang bitbit na panabong.
Makalipas ang ilang sandali, nag-anyong tao na ito. Nakaramdam ng takot si Mang Regal nang makita kung paanong magbago ng anyo. Samantala tahimik lamang si Mang Ugis dahil alam na ang patutunguan ng pangyayari. Sinadya kong isama ka para malaman at masaksiyan ng mga mata mong katotohanan. Yan ang lalaking nag-iwan sa'yo ng manok, hindi ba? Tapos yung isang nilalang na nakita mo, yan yung panabong na ibinilin sa'yo. Tignan mo, mula sa pagiging manok, nag-ibang itsura. Lumakad na ang isang nilalang papasok ng kakawayan. Naiwan ng isa nitong kasama, ang taong nagbigay ng manok kay Mang Regal. Nilapitan siya ni Mang Ugis. Nagulat ito sa nakita. Kumusta? Magandang gabi sa'yo. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan kung mamarapatin mo. May papakiusap lang ako ha. Pero kung ayaw mo, pwede naman natin pag-usapan sa marahas na paraan. Hinugot ng matanda ang itak na nakasugbit sa tagiliran. Sinabayan pa ng paglabas ng tinatangang mutya. Hindi nakakilos sa kinakatayuan ng lalaki. Nanginginig na nakatingin. Huwag mo kong artehan ha. Ang lakas ng loob mong dumayo sa amin. Kinuha mo ang tiwala ng isang kakilala para mahalin lang. Iniwanan mo pa ng panabong na isa namang halimaw. Yung kasama mo, saan siya pupunta? Mas mabuti siguro pabalikin mo dito para tatlo tayo maglaban. Hindi sumagot ang lalaki. Nagmamadaling tumakas pero kagad ding napigilan. Dali-daling tinaga sa likod. Napaangil ng malakas na magtamo ng sugat. Nagpupumilit pang kumawala sa maigpit na pagkakahawak ni Mang Ugis. Sinuntok ng matanda, tinadyakan hanggang sa umandusay. Tawagin mo yung kasama mo para isahang tugis na lang ang gagawin ko. Dalian mo na, hindi pa yun nakakalayo. Sinunggaban si Mang Ugis ng aswang. Tumilapon ng matanda, bagyang nahilo matapos tumama ang ulo sa konkretong haligi ng tahanan. Hinarang niya ang braso nang bumuelo ng kagat ang nilalang. Nandito ka na pala. Hindi na kailangan tawagin pa. Mabuti yan. Sabay kayong mamamatay. Malakas na tinulak ang nilalang sabay dampot ng nabitawang itak. Tinaga ng tinaga hanggang sa bumaluktot na lamang ito sa tabi. Nangisay matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Binalingan ni Mang Ugis ng pansin ang isa pang lalaki. Hindi ito makatingin sa kanya. Nanginginig habang nakikiusap. Maawa ka. Hindi na ako ulit. Pangako lilisanin namin ang lugar at hindi na babalik. Pagbigyan mo ko, marunong kaming tumupad ng usapan. Mukha mo. Kayo nga kung makapambiktima. Hindi nyo pinapakinggan ng mga taong nakikiusap sa inyo. Kaya wag mo kong idaan sa ganyang usapin. Wala akong awa sa mga kagaya mo. Hinawakan niya sa muka ang lalaki. Sabay sapilitang subo ng tangang mutya. Nagpupumilit na kumawala. Naluluhang nakiusap pero hindi pinakinggan. Ilang sandali ang lumipas, sumandusay na lamang ito katabi ng kasamang aswang. Sa puntong ito, lumapit na si Mang Regal. Maging siya ay hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Kung itatanong mo, oo. Dapat patawan ng kamatayan ng ganitong klase ng nilalang. Hindi ito magtatanda. Ulit-ulitin lang din ang kasamaan kaya para matapos na, tapusin na lang natin ang buhay. Tumango si Mang Regal. Nagtulong sila sa pagligpit ng bangkay. Sa silong mismo ng tahanan, naghukay, sinunog ang katawan nito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nakalimutan ni Mang Regal ang nangyari. Okupado ang isipan sa pagsasabong. Binigyan kasi ng manok ni Mang Ugis at muling nakasalap ng swerte. Sunod-sunod ang pagkapanalo, walang palya. Ikaw ang pinasahan ng swerte ni Tomas, ano? Tumigil sa pagsusugal ang matanda, tapos ikaw naman tong pumalit. Ano ba ang sekreto nyo sa mga manok? Palagi kayo nananalo. Wala naman. Sadyang malakas lang ang kapit sa dasal. Tsamba,
Kaya siguro nananalo. Ay, nako. Ayaw mo lang sabihin para kang si Tomas. Kung nandito lang ang taong yon, ganyan din ang isasagot. Mga takot malamangan. Sa kabila ng tinatamasang swerte, hindi nakakalimutang balikan ng nagbigay. Binibisita ng mga regal si Mang Ugis upang magpasalamat sa biyayang natatanggap mula sa sabong. Pagkatapos ng labanan, inuwi niya rito ang panabong upang mabasbasan at magabayan sa tinatangang mutya. Ito ang sekretong hindi niya kayang sabihin sa iba. Kondisyon ng manok no ikaw ang nag-alaga. Hindi kagaya ni Tomas. Kapag iuwi ang manok, nagwawala. Kung sa bagay, magaspang kasi yung ugali ng isang yun. Nagtampo nga sa akin eh. Kaya umuwi muna ng probinsya. Matanda na pero asal bata. Basta Regal, patuloy mo lang naalagaan ang manok. Hindi ito titigil sa pagbibigay ng swerte. Sa ngalan na rin ang gabay na mutya. Pinangatawanan ni Mang Regal ang napagkasunduan nilang dalawa. Patuloy sa pagsasabong, patuloy ang pagdaloy ng swerte. At habang tumatagal, dahil sa walang palyang pagkapanalo, siya ay tinagurian na kampyon ng sabong. Alam niyo ba mga kabayan, available na ang GCash, PayPal, and cards payment sa website www.licamerchandise.com. Kung familiar ka sa Kaluban de pampaamo sa tao at sa negosyo, may mga sangkap to sa loob kabayan. Kung nasa toxic environment ka, or kung gusto mong mabilis kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo, kung nasa sales ka, pwede mong subukan yung Kaluban. Or kung ikaw yung tipo ng tao na sobrang bigat ng energy sa isang lugar, pwedeng sa tahanan o sa negosyo, try mo tong incenso candle for cleansing. Pangtaboy ng negative energy, para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. O kung ikaw yung tipo ng tao na gusto yung sinusuot, eto, gabay medalyon, pinakasikat sa Likha Merchandise, pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Lahat yan mga kabayan available sa website natin ng www.licamerchandise.com. Again, para sa mga interesado, i-visit lang ang www.licamerchandise.com.